Magandang umaga po sa inyong lahat. At welcome po sa Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Patuloy po ang ating pagdarasal sa lahat ng mga may sakit. Kasama na yung mga may sakit at mga overseas Filipino workers na sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng ating FB Live. Atin din pong isama sa ating panalangin ang lahat ng kumukuha ng bar exam. Ngayong sila'y nasa ikalawang araw ng pagsusulit ng medyo mabigat na exam na ito. Pagdasal natin silang lahat, isama natin sa ating panalangin. Ganon din po yung ating mga personal na intensyon at mga intensyon na nagpamisa ngayong umagang ito. Sama-sama tayong magpuri at magpasalamat sa Diyos. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin muna pong pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkop, ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob, upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ng kalayaan at pamana sa piling mo, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, tungkol naman sa walang asawa, wala akong maibibigay na utos mula sa Panginoon. Ngunit bilang isang taong mapagkakatiwalaan dahil sa habag sa akin ng Panginoon, magbibigay ako ng aking kuro-kuro. Dahil sa matinding kahirapan sa kasalukuyan, inaakala kong mabuti pa sa isang tao ang manatili sa kanyang kalagayan. Ikaw ba'y may asawa na? Huwag kang makipaghiwalay. Wala ka pa bang asawa? Huwag mong hangaring magkaasawa. Kung ikaw ay mag-asawa, hindi ka nagkakasala. At kung ang isang dalagay mag-aasawa, hindi siya nagkakasala. Ngunit magdarana sila ng mga kahirapan sa buhay na ito, at iyan ang ibig kong maiwasan ninyo. Ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Malapit na ang takdang panahon
Kaya't mula ngayon, ang mag-asawa ay mamumuhay na parang walang asawa, ang mga nananangis na parang di nananangis, ang mga nagagalak na parang di nagagalak, ang mga namimili na parang walang ari-arian, at ang mga nagtatamasa sa sanlibutan ito na parang di nila alintana, sapagkat ang lahat ng bagay sa daigdig na ito'y mapaparam. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa salmo, o kabiyak ng hari namin, ang payo ko'y ulinigin. O kabiyak ng hari namin, ang payo ko'y ulinigin. O kabiyak nitong hari, ang payo ko'y ulinigin. Ang lahat mong kamag-anak at ang madla ay limutin. Sa taglay mong kagandahan, ang hari ang paibigin. Siya'y iyong Panginoon, marapat na iyong sundin. O kabiyak ng hari namin, ang payo ko'y iyong ulinigin. Ang prinsesa sa palasyo'y pagmasdan mo't anong ganda. Sinulid na gintong-ginto ang nayaring damit niya. Sa makulay niyang damit sa hari ay pinapunta. Haharap siyang haring yaong mga abay ay kasama. O kabiyak ng hari namin, ang payo ko'y ulinigin. Sama-samang masasaya, ang lahat ay nagagalak, na pumasok sa palasyo at sa hari ay humarap. Darami ang iyong supling, sa daigdig maghahari, kapalit ng ninuno mo sa sinumang mga lahi. O kabiyak ng hari namin, ang payo ko'y iyong ulinigin. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yon, tumingin si Jesus sa mga alagad at kanyang sinabi, "Mapalad kayong mga dukha, sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon, sapagkat kayo'y magagalak. Mapalad kayo kung dahil sa anak ng tao kayo'y kinapopootan, ipinagtatabuyan at inaalirmura ng mga tao. At pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magala kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit sa aba ninyong mayayaman ngayon, sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawahan. Sa aba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom. Sa aba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo'y nagdadalamhati at nagsisitangis. Sa aba ninyo kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sa buhay, may mga advantages kapag tayo ay practical. At alam natin yan. Halimbawa na lang, dahil sa taas ng gasolina, parang umabot sa dati ng almost 100 per liter. Ngayon, at least bumababa na ng kaunti. 65, 62, hanggang 55. Yun po ay yung nakikita ko. It makes sense na kung minsan, kung hindi ka naman
malayo ang pupuntahan, mas magaling pa magbiyahe, hindi naman kayo nagmamadali. Because it's practical, mas makakatipid ka at yung magagastos mo doon ay mailalagay mo na sa ibang bagay. Kung araw-araw kayo ay namamlansya, konsumo ng kuryente, ay pagsamasamahin na sa loob ng 1 linggo para isang init na lang at nang makatipid naman ng konti sa bill ng kuryente. It's just being practical. Pero hindi sa lahat ng bagay ang practicality ay nakakagaling sa ating buhay. Lalo na kapag ang pinag-usapan ay ang kagalingan ng ating kaluluwa, ang ating pananampalataya ang masasagasaan. At yung ating sense of right and wrong. Kung minsan nakakapag-isip, dahil naging bahagi ito ng ating sistema, ang pagiging praktikal, pati sa mga bagay na may kinalaman sa pananampalataya at kagalingan ng buong sambayanan, ginagawa natin ito at the expense of truth, at the expense of our country, at the expense of many. Ayokong magbanggit ng specific context. Baka ma-misquote tayo at sabihin, ay, ang pare, nadaw sa politika. Wag na lang yung ganyang bagay. Yun na lang, halimbawa, naipit kayo sa dalawang boss ninyo. Yung isa, gumagawa ng mali. Yung isa, alam yung nasa tuwid. Ngayon, may pinapipirmahan sa inyong dokumento na alam nyong maling-mali. Sumabit ngayon yung nagpapirma sa inyo. Nagkaroon ng investigasyon. Hindi kayo makapagsabi ng totoo because you want to be practical. Sapagkat pwedeng makakost yun ng inyong trabaho na pinagkikitaan ninyo para isuporta sa inyong pamilya. Diba? Na may implication sa inyong bulsa. Kasi yung pagsasabi ninyo ng totoo ay maaaring makawalan kayo ng trabaho at meron ding implikasyon sa community sapagkat yung pagsasabi ninyo ng kasinungalingan ay pwedeng mawalan ng malaking halaga ang kaban ng bayan. But you are just trying to be practical. Saving your big boss sa isang possible crime na pwedeng magkatanggal sa kanya, and at the same time, saving your own purse. Kaya lang, may nasakripisyo. Hindi kayo nagsabi ng totoo. Nagkasala kayo. Na-displease ninyo ang marami, hindi lamang ang bayan, ang kaban ng bayan, mga nagbabayad ng tax, pati ang Diyos. At kung minsan nangyayari yan sa buhay natin bilang mananampalataya. Sa unang pagbasa, sinabi ni St. Paul, yung practicality nung panahon noon, sapagkat mahirap ang sitwasyon. Siguro ang iba ay dahil mahirap, huwag na lang akong mag-asawa. Wala pa akong hanap buhay, hindi ko kayang sustentuhan, kahit pa ramdam ninyo na ang pagtawag sa inyo ay sa buhay na yan. But because of the context, mahirap ang sitwasyon, mahirap ang magpamilya, ay di manatili na lang single. It's the same practicality that St. Paul was talking about in the gospel or in the first reading this morning. Okay maging practical, pero kapag makakasagasa ito ng kalooban ng Diyos sa buhay natin, ng ating pananampalataya, ng tama at mali, it does not make sense at all.
Kaya anong kailangan natin para makatupad tayo dun sa mandato natin bilang Kristiyano? Malalim na pananampalataya. To be practical, real talk tayo sa mabuting balita. Sino ang matutuwa at sino ang makaka-appreciate? To be real, maging totoo tayo. Sa pagiging dukha, wala, lahat gusto nating umangat sa buhay. Sinong makaka-appreciate? To be practical, sa pagiging gutom ang tiyan, wala. Sinong gustong laging tumangis? Wala. Sinong gustong kinapopuotan ng marami dahil sa pananampalataya? Wala. Kung magiging practical tayo. Pero para sa isang nananampalataya at para sa isang naniniwala sa ating Panginoong Hesus, ang mga ito ay nagkakaroon ng kabuluhan. Nagkakaroon ng meaning dahil pag ginagawa natin ito dahil sa pananampalataya, nagiging kalugod-lugod ito sa Diyos. Mabigat. Dahil ito'y taliwas sa ating built-in response sa mga pangangailangan natin bilang tao. Kaya nga ang paanyaya sa atin dito ng mabuting balita ay hingin ang malalim na pananampalataya para may isabuhay itong gospel values na ito. Na mas piliin ang maging dukha katulad ng Panginoon upang maghari ang Diyos. Na mas piliin ang maging gutom sa pagmamahal, maging gutom sa hustisya, maging gutom sa kapayapaan, alang-alang sa pagtataguyod ng gospel values. Na mas piliin ang tumangis dahil sa pagtatanggol sa mga naaapi at mas piliin ang kapuotan ng iba dahil sa pagsasabi ng katotohanan. Ang kayang hingin yan at piliin yan ay yung may malalim na pananampalataya. At sa ganitong diwa, walang sense ang maging practical sapagkat ang at stake dito ay ang ating kaluluwa. Ang at stake dito ay ang relasyon natin sa Diyos. Gusto nating maging kalugod-lugod sa Diyos, gumawa tayo ng tama. Itaguyod natin ang katotohanan. Huwag tayong mabuhay sa kasalanan at huwag tayong matakot. Mabuhay at niyayakap ang hirap, kaakibat ng pagiging nasa mundo natin, nasa sanlibutan natin, dahil tagasunod tayo ni Kristo. Kaya kailangan ng biyaya ng malalim na pananampalataya na siyang hinihingi natin ngayong umagang ito. Tatandaan natin na may hangganan ang kasamaan. Ang tawag ng iba dyan ay law of karma. Pero yan ay bahagi ng plano ng Diyos. Magtatagumpay ang mabuti, mananatili ang katotohanan, ang kasamaan ay hindi mananatili. Kaya nga, babala sa mga nawawili sa mundong ito, huwag tayong magtamasa sapagkat ang kaginhawahan ay hindi lamang dito sa mundong ito. Ang tunay na kaginhawahan ay nasa kabila. Ang tunay na pagkabusog ay nasa kaharian ng Diyos. Ang tunay na galak at saya ay nandun sa langit
na siyang ating patutunguhang lahat. It makes sense to be practical. But when it compromises our faith and our soul, we have to make a stand. We have to choose Jesus. We have to choose God. There's no other way. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagkalob mo ang iyong kadakilan ay aming handugan, ng iyong minamarapat na aming maialay at naway magkaisa kami sa pakikinabang. Sa banal ng paghain ngayon ipinagdiriwang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi po kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan na iyong Espiritu gawin ng banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati na yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Manatili po tayong nakaluhod. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linis ang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama na't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan ng matatanda at may sakit na paring ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal, ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Pagindapatin mong kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak, na para sa aming sarili niya ang alay, bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan. Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalang, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming makikipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio noong siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ng ating healing bundle sa pagkamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, bahagi ng mga gawain sa pagdiriwang ng kapestahan ni Santo Padre Pio. Tayo po ay magkakaroon ng pre-medical consultation dito sa pambansang dambana sa pangunguna ng UST Medical Alumni Association ngayong darating na September 15. Kami po ay nag-aanyaya sa mga nais magpakonsulta sa mga doktor ng FEDYA, Family Med, Surgical, OB-GYN, Derma at ENT. Ito po ay bukas sa kahit anong edad. Mangyaring magtungo sa opisina ng pambansang dambana upang magpalista hanggang September 13 lamang. Ikalima, sa darating na January 2025 ay susuportahan ng pambansang dambana ang gaganaping 129 Plenary Assembly ng Catholic Bishop Conference of the Philippines o CBCP dito sa Archdiocese ng Lipa. Bahagi ng paghahanda para sa
mahalagang pagdiriwang na ito ng mga obispo ng Pilipinas, kami po ay kumakatok sa inyong mabubuting puso upang matugunan ang mga pinansyal na pangangailangan. Mayroon pong mga sobre na ipinamimigay ng ating mga tagapaglingkod para sa inyong mga handog na lubos nating pasasalamatan. Ang inyong tulong at panalangin ay malaking bahagi sa pagtatagumpay ng pagpupulong na ito. Maraming salamat po. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa mga tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan na nagpapalala na iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa aming lahat. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Lobin mong tularan ng kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo, mapas sa amin ng kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulos tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung sa unang-una ngayon, at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung sa unang-una ngayon, at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.